Nalipay po ko nga na welcome back and padayon ta sa atong mga bulungason. So before we continue, announcement lang, I am encouraging all the leaders nato and especially katutan ng members na nag-join sa NBC gahapon. So we will be joining the SLI Union alas 7. Okay, so it will be a special class. I-join nato ang duha ka SLI and then we will discuss, no? Kay mumali ang kahitabo dun sa uban, ang dili ko gusto muawat sa uban na magsalit na sila na paghatag dito, nakapaminaw ilang mga kauban sa church, nakadawat sila sa ilang bahin, nanay materials, and then okay na, di padayon na ta, balik na ta. Di ba ako bitawang giwali dire, one time ako naging pastor kapato ba? Nadumdum atong illustration. Niingon siya, kita sugod karon kita mga pato, dili na ta magbaklay nga kanang kiay-kiay. No, sugod karon kita nga mga pato, dili ta magpakaulaw. Magbaklay nga magkiay-kiay. Nga mga pako, manglupad ta sama sa adina. Amen. Amen na pato. Amen. Pag-uman din sa wali, una din si Pastor Pilagaw nga kiay-kiay gapon maklay. So, dili ko gusto na inana mahitabo sa ato, no? Na after na dawat ang mga materials, after na nakadulog kahapon sa atong mga trainings, after na nagasto-gasto, pag-adto, after nagasto-gasto na sa mga pagkaon, and then mumalik na po sa normal. Mura ito sa special event. So sa uban, ilan ang buhaton, pero sa ato, dili-dili. So later, I want everyone na naka-appeal sa NBC kahapon and atong mga leaders na rin malawak na naka-adto to join the SLI unya 7 o'clock so that ato ni siya himuon nga panahon to analyze. Ano sa ato nakuha? No? And dato kung wala naka-adto sa atong mga leaders, at least makakuha kung sila kung sa naa. No? Kinsa ba ang mga leaders na wala naka-adto? 1, 2, 3. Okay, so na may materials, ikuha pa nato ang materials para sa ila na. Okay, so at least ato nang madiscuss later. Okay? Ano man, sayang. Sayang kayo na ato na rin itong morar bito na okay, naka-adto mi, nakapapicture mi, human. No. We will learn. We will apply asa na area na ato i-apply. Amen? So thank you kaayo again sa atong mga kaigsuunan sa Dasulog Gavilag na minaog yun para sa atong NBC. Thank you so much for your support. Pagpaka doon natin sa mga kaugaling mo din. Gikan sa mga nagdalang sakyanan, paliton sa mga nag-commute. No? God bless you. Thank you for your support. And lipay kay si Bishop, lipay kayo mi, lipay kayo tatanan. Nga napuno yun ang simba. Puno yun, by God's grace, puno yun. And we learned a lot. And also, ang atong retreat will be on November. Okay, so sa November na, coaches, naka-prepare na ba mo sa inyong mga members? Naka-inform na ba mo? Okay, so dili ta pwede di ay sa October 31 and November 1, tungod kay muna ang schedule sa main. No, so atong isa na sa pakisputan sa dunya gabi kung kano sa ang ato. Okay? Kay sa main ang October 31 and November 1. And lisod man pud sa ato na dito ta mag-join no, uli-uli man doon. So we will discuss it later on. Also, I hope na kanang leaders nato unya kay napo ko announcement with regarding sa compassion, no? Ito akong ihisgutan. I know a few of you ako na nahisgutan about sa compassion. We will be talking about that na kukwikwaon niya na data given sa inyo. Because hopefully, prayerfully, God willing, before mag-end ang year, maka-start na ka sa compassion dire sa Damila. Alright? So akong gawin ang leaders to be with me niya para akong ma-discuss na appeal. Okay? And then, sabi naghanap tayo na. Sorry. And then, it's already October. No? Kung atong nga nahapit sa October, I hope nga ang atong mga SLI nga mga devotionals kapadayon. I hope na ang ato ang mga life groups kapadayon. Mga coaches, kita natin yung mga postings. And nalipay kay ko, magkapadayon mo. Ang uban, hindi mo na sila o nila. Di ba mo na sa house church, no? Kita may house church. Pero nanay grupo nga gamitin sa alai
No? And we are praising God for that. So, amen. Kapag na ito ang binuro na huwag na lipay. We are praising God for that. And also, gusto na ko ma-discuss because one of the things yun nga na-impact kaayo sa ako during that NDC seminar was katong gipasyo bitaw ni Bishop Patoka. Kato bitang mga batanon. Katong mga batanon ba that you are losing the next generation. And akong gatanawon, mura po bitaw na ako siya kamatuuran diri sa ato whether we like it or not, murag na ako siya kamatuuran. So we will be double timing sa atong mga batanon. We will be double timing sa anang mga areas. Because it is very important na ang ato alaging goal is no man left behind. Sa ating simbahan, no man left behind. Walay mabilin kita kanan mga lagad. Amen? So, andam na ba na maminaw sa pulong sa Dios para kanato karong hapuna. Kanang andam moingon og amen. Amen. Kanang dili gusto maminaw moingon og amen. So, this afternoon, ako gisend kang Pastor Chad, ako gisend sa imo, because ang ako gi-prepare nga topic, nice mayabon siya, pero last week pa lang, kabalo na ko nga medyo dili gid siya, murag dili kay ko kanang ganahan gid kaayo sa akong gi-prepare nga topic. But nonetheless, tungod kay kailangan maging nga maka-prepare daan, ako lang pong giandam. But, ganina morning, nag-preach si Pastor John dito sa May, and na-strike kaayo ko sa topic because encourage ko, because that same passage, gihimuan ako na og devotional. Gihimuan ako sa devotional, and na-bless kaayo ko anang topic. And I believe it is timing para sa atong tanan o sa atong sitwasyon sa church karon, wherein natin mga bago nga mga coaches, and may mga bago nga mga positions that will be open in the future. So, timing kaayo siya ganina, and I was really meditating, Lord, kung ako bang ibuwali ang mensahe ni Pastor John. But then, ganina, naka-decide ko nga, no, I will be bringing katong akong devotional last naman ni April 30. No? Last April 30, devotional na ko ni. And I will be preaching it today. That's why wala siya PowerPoint. Ako lang ipaapas lang nato sila Pastor Chan sa ako karon. So, andamin yung mga notes kay wala tayong PowerPoint. So, anda na ba ka mo dawat sa mensahe ni Lord? Amen. Kinsa ba dire sa inyo nakapamilyar kang Batman? Ay mo ka Batman? Bruce Wayne. Okay, kinsa ang assistant ni Batman? Bruce Wayne. Si Robin. Si Robin. Factor this. Batman mo. So, basta ganito, di ba na yung mga inanak? Sa una, isa sa mga sikat kay nga salida ni Cesar Montano, katunayan po siya sidekick na si Bayani at Bayani. Di ba? Naagay mga salida na mahimo siyang mas nindot. Dili lang tungod kay maayo ang artista nga gadala ka ng main character. Kung dili tungod kay nindot mo ang iyang assistant, kaniyang partner ba? Ayahan, kumbaga sidekick ang tawag ana. Sa mga superhero, sidekick ang tawag ana. So, sa ato ang mga kinabuhi igsoon, kay kita man ang gahimo og story. Sahay kita po tempting kayo nga always ang atong tanaw sa tukaw galingon kitay bida. Di ba? Ang kitay bida. Grabe gikurig hindi namin si Hani magliin ako. Kita yo, bida-bida. Kanigil sila, di ba? But anyway, what I'm trying to say is this. Sa atong mga kinabuhi, kita man ang bida. No? And wala ka na anad, hindi taganahan na ignon na kita mo'y kontrabida. But dili mo taganan niya, kita mo'y anak ikaduha. Di ba? Like for example, kita dire ang ganahan ka, kanang kang president sa kunsang organization. President. Ganahan kita anak. Vice President. Kung sa'y trabaho?
Pag na ang presidente, ang vice president, wala'y trabaho. Di ba? Wala'y trabaho. Nga naman, ang trabaho magiging sa vice is siya mo imupuli kung wala ang presidente. So mo nang kumbaga, kita ganahan na. Ganahan ka kita'y bida. But in the Bible, na ay mga tao na tinuod mga banggiitan sila, just like Joshua. Si Joshua, dili siya bida pagsugod. Nagsugod siya nga, alalay. Alalay ni Moses. Nahimo siyang pag-abot din sa pagkatigulang na ni Moses, dili na si Moses ang gadala sa ila sa gira, si Joshua na. So, murag nahimo na niyang general si Joshua. Hanto niya, niabot ang panahon niya pagkamatay ni Moses, si Joshua ang nipuli. Murag na nahimong gikan sa bida-bida to bida na. And in the church right now, kasi katinod na ngayon lang, daghang tao na gusto ginila sila ang bida. Dili pa siguro dire, pero siguro sa laing simbahan. No? But maybe this is a message that God wants us to have because in preparation sa unahan, para nga dito maabot sa anang apunto. No? Nga dili ta magbida-bida in that sense. No? Na mga tao nga nahimo silang banggiitan despite nga mubura kaayo ang ilahang parte sa Bible. Gamay kay ilang parte, pero gi-honor sila ni Lord. And one of these people is, kinsa nakaila sa partner ni Joshua? Si Caleb. O, di ba? Kaila ka. Kinsa ang partner ni Moses? Aaron. Si Aaron. Kinsa ang partner ni Aaron? Miriam. Ito ba? Kinsa ang partner ni Aaron? Si Miriam? Dili si Miriam. Lalaki yan po. Partner na siya ni Aaron. Di kayo mailan ba? Nga naman, sidekick lagi. Sidekick mong God. In other words, assistant lang ba? Kung sa salida pa, kanina ang imong role, grabe na imong pagwapo, grabe na imong make-up, tindot kayo, iba na yung role, kayo mo doon, magdalang tubig. Ang lakaw na dayon. Di ba? Eh kung imo tanawon sa Bible, galing siya ng person, wala ko siya istorya. Wala siya istorya. Pero nahimo siya kabahil sa daghang kadaugan sa Israel. In the time of Moses, this was a time, di ba, sila ang mga taga-Israel for hundreds of years, nahimo sila ulipon gikan sa Egypto. And then kaabot si Moses. Gipagawas sila. And then karon paggawas nila, naabot sila sa mga kamingawan o may mga lahi-lahi ng mga tribo na gusto matake sa ila. And one of these tribes, ang kaning tribo sa Amalek, or sa mga English Bible, Amalekites. No? Muna sila ang gusto makikira. And one of this time, tigulang naman si Moses, mo naman yung time tuyok na sila. Si Moses din na mapil sa away. Ang iyang gibuhat, si Joshua ang nagdala sa army ngadto sa panggubatan. Si Moses o si Aaron and ang katong ikatulo mag-isa ka sila bungtod. O dito na sila gibuhat. So to allow us na masabtan na to kayo to read from the Bible, ako hangyo na tanan sa pag-abli sa ilang Biblia in Exodus chapter 17. Para mailahan nato kinsa na siya. Okay, in Exodus chapter 17 verses 8 to 13. Okay? English siya. Okay, English ko lang masahan. In Exodus chapter 17 verse 8 to 13, then Amalek came and fought with Israel at Rephidim. So Moses said to Joshua, choose for us men and go out and fight with Amalek. Tomorrow I will stand on the top of the hill with the staff of God in my hand. So Joshua did as Moses told him and fought with Amalek, while Moses, Aaron, and
Hur. Si Hur di ay. No? And Hur went up to the top of the hill. Whenever Moses held up his hand, Israel prevailed. And whenever he lowered his hand, Amalek prevailed. But Moses' hands grew weary. So they took a stone and put it under him, and he sat on it, while Aaron and Hur held up his hands, one on one side and the other on the other side. So his hands were steady until the going down of the sun. And Joshua overwhelmed Amalek and his people with the sword. Ginoo, ikaw magabalaan sa imong pulong, panalangini kami, pinagi sa imong mensahe, Ginoo. Karita na magapo in Jesus' name. Amen. Later on, I will be talking about unsagay significance ni Hur. Pero kung imong basahon ang tibuok Bible, maura na imong makita. Kaya actually, tulo na sila kahor sa Bible. Sa kahor nga katong papa ni Bezalel. And ako isa katong gitawag nga Ben-Hur. Di na sila mao, lahi na sila. Ang Hur nga itong istoryahan, katong kauban ni Joshua o ni Aaron. So, kani si Hur, kung yung yung basahon, mumura kayo ang iyahang parte niya. Darangin siya sa Exodus kinisgutan. And then, ang iyang mga ngumbaga kanang parts, wala pag yung speaking part, wala ka tayong isulti nga, miingon si Hur. Wala. Mas mayo pa mas mayo pa ang kaning sidekick ni Joshua. Kisa kay sidekick ni Joshua? Si Caleb. Kaya nga naman, nakahisgot pa sa Bible. Kung unsay iyahang giingon, nga itong pag-abot lugar nga niingon, ang napulok kay espiya nga, mga matay ta. Di man si Joshua ang against. Ang istorya si Caleb man. And Caleb quieted the people before Moses. So si Moses, si Caleb yung istorya. And then ma-record na po nimo sa panahon nga sila na nag-iyas sa Kanaan, nga ni istorya Japon si Caleb. Mingon na po siya kay Joshua, nga nakiguban ko sa imo, 40 katuig nga inawaya. Karon kung sinta na ko, but I am still as strong, kung ready pag ako makipag-away. So kung ito ka sa aning gisaad ni Moses sa ako, ingon siya ihatag sa ako ang kaning Hebron. Kaning bungtod sa Hebron. Kabalo ko nga na ang mga higante nila. Pero uban sa grasya sa Ginoo, ubanan ko niya, pahawaon ko ng tanan diha. So na yung mga istorya si Caleb, mga nindot kay paminawon niya mga istorya. Si Hur, wala yun. Wala yun. Pero, nahimo siya ng kabahin sa dako nga kadaugan sa Israel. Siya ang mo, nagwali ba siya? Nanigbas ba siya? Reapil ba siya dito ng Joshua, nagsinggita, nagdalag yung sundang? Ala. Ang iyang gibuhat, iyahan ang gihawiran ang kamot ni Moses. Ibso, dili kitang tanan, gitawag para manigbas. Diba sa mga coaches dali, kapila sa mugignan. Wala, mga kumutanan gitrain para mahimong manigbasay. Tubuti ko ninyo nga ako'y manigbas. Dari sa state sa atong altar. Ako ang manigbas. Ang inyong trabaho kamo ang comfort sa inyong mga tao. Pag ani sila masimba, masakitan, kay grabe sa to diligbasa ato inyong pastor. Grabe si pastor, ikaw mo comfort dili man. Palangga ka ni pastor, no? Ano na ang role? No, dili nga mahimo kang manigbasay tanan. Dili tanan warrior. Naayo ba nag-aandam ni Lord nga dili ang imong role manigbas, ang imong role naakas ashering. So dili ka manigbas, una ka sa ashering. Di ba, pres? Dili ka manigbas. Pag nata sa ashering, hatong trabaho, welcome! Malipayin ka! Ba't kang nalipay kung anak ka? Sa gito yung mga pangalan, smiling ka ng mga ushers. Dili nga. Ngano karon pa ka?
Grabe, tulugan ka Sunday, wala. Hindi ako yung ilista ba? Diba? Dili na sa ako na trabaho din. No? We have different callings. Dili tanan magbubatay. Dili tanan magwawali. Nga kanang inaniya, I'm talking about is kaning muwali sa stage or sa altar. Dili tanan. Some of us, ang atong trabaho is naata dito sa asa tagitanong ni Lord. Dito ta muwali. Dito ta mo reach out. Dito ta magbuhat. Dili ka mailhan. Kaya mong expectation, yung pag-abot diri, every time na naka-invite on, i-mention nila ni Pastor na ako yung nag-invite. Labing di na ako i-mention. Mahay ka. Sabi Pastor ba, wala niya i-mention, nagdala ko na pulot na tao. No? We have different callings. Dili tanan gitawag para mag-worship leader. Dili. No? Wala ko kita sa Bible na niingon si Lord na go to the world and be worship leaders. Wala. Ang tanan, ang tawag na para gid sa atong tanan usara, and that is to be a disciple maker. Mang-disciple sa mo nakita ka na. Gikan sa pinaka-bright, paingon sa pinaka-bright. Gikan sa mga pinaka-gwapo. Sama sa anak ko igsuon ang pastor na naslo yung pinakagwapo sa Lumbia, Pastor Efra. Kaade ha. Paingon sa pinakagwapo diri sa Blessed Hope. Kitsa may pinakagwapo diri, kanas Pastor Jimboy. Ngano, mo ni termina diri, kada adlaw ko na. Diba? Tanan ta gi-design sa Dios nga mag-disciple. Pero dili tanan na imong worship leader. Kay kung tanan pa ta worship leader, wala ta yabang sa ato. Diba? Dili tanan gi-design sa Dios nga mahimong dancer. Kaya na mag-iuban sa ato nga pagkahimo sa ato duha atong wala na tiil. Diba? Lahi-lahi ang tawag ni Lord. Pero ang problema sa simbahan sa kadaghana ra ba is that daghan gusto nga mahimong bida. Daghan gusto nga mahimong sila ang number one. But in the life of Hur, nagpakita si Hur na pwede dahil na mahimong dako nga kabahin bisag dili ikaw ang number one. Bisag dili ikaw ang number one. Si Joshua po, nagsugod siya nga alalay ni Moses. Kung man siya nagsugod diretso nga general, nagsugod pa siya nga alalay. Ewan, kung mo sa Bible, ang sa sugo ni Moses saya, katong magpintal-pintal atong mga dugo. Siya to, Joshua man to nasuguan. So sa ato, dili dahil pasabot nga pag dili ka number one, dili ka mo number one. Mabot ka pag tayo na ikaw may gamito ni Lord. Amen. Pero samtang gahulat pa, na mga butang na atong bantayan. Para dili na magkagubot. So, how to serve like Hur? Kung saan nato nga makaserve ka sa Dios, sama sa gihimo ni Hur. So, kitay tulan dahil nako ni na mensahe, no, kay devotional ko lagi ni, wala ko ni una-una. So, ganina, pagkakita na ko sa title ni Pastor John, ako kong i-connect, no? Ako sa kitay tulan of one of the greatest biblical sidekicks. Ano si Hur, sidekick mo gudi siya? Isa sa mga pinakamaayo nga biblical sidekick. So, base lang ani nga passage, no, in my devotional, may upat ka butang na gusto na ako mapaabot sa ato. Ako po din naabot sa akong kagalingon, gi-apply ko po ni. No? The first way, kung unsaon nato pag-serve nga sama kang Hur is in verse 10. Okay? Kung basahon nato ang versikulo 10, ang sinakayon. Okay? In verse 10, so Joshua did as Moses told him and fought with Amalek. Gibuhat ni Joshua ang isugo sa iya, nakikaway niya sa Amalek, while Moses, Aaron, and Hur went up to the top of the hill. So siya pamaagi para nga muserve ta nga pariyak ang Hur. Number one,
go where the leader is going. Hello? We need to go where the leader is going. In verse 10. Ano ingon man ta nga go ta where the leader is going? Normal man na. Pastor? No. Actually, in many churches and in many ministries, daghang sitwasyon, diin na ay mga leaders, pero dili sila gatumanon sa ilang mga followers. Mo na nga dili makaangat ang ministry. Mo na dili grow ang life group. No, di ba ning panigpas? Konsulti lang ko kinuod. Ang inyong coach, mga dili coach dire, ang inyong coach, every week ba follow up sa inyo? Ang inyong coach, every week ba paninguha nga mag-meet mo? Ang inyong coach, tuon ba para itudlo sa inyo? Ngano dili grow ang life group nga gabukat na diya ko ng coach ana? Because many of the times, magpatawag si coach, wala kami anak. Hello? Many of the time, ngayon si coach, dirita na pa, mag-prepare namin. Okay coach, wala ko. Pag-umat kayo, naglabad na yung ulo. Isa kong manto. Si coach nagastuhan na. Ang katong sa life group na ang host nagastuhan na, nakapreparar na. Ang imuha ka, labad ako ulo, din lang kumanto. Ay, maglisod ko. Ganaki ko atong gisulti ni Bishop Hurley, mga sa NBC kahapon. Hindot kayo, ganahan ako favorito ng mga Bible karing Bisaya. Kaya ang pagsugo sa Diyos ko no, in Matthew chapter 28, verse 19 to 20, so yan ingon, go, di ba mo na? Go! And make disciples. Kaya nindot ka ng English, pero nindot ang Bisaya. Kasi ingon sa Bisaya, lakaw ka mo, o paghimo o mga tinunan. So sa yan ingon? Lakaw. Kasi ningon pagsakay. Lakaw. So kung dili nimo, wala mong ko'y masakyan, lakaw igsoon. Amen. Dili rason. Diba? Sa una pag gabi mo, malipas o kapasok. Ngano lagi sa una, basta baili or disco, bisag way pilite. Maabot ng ganito. Diba? Bisag nasa Philips ang disco, o abusan ang disco, bisag alaing hikan. Maklay ka, alas 5 daan. Para ito, pagka alas 7, nananarin to, alas 8. May na lang, may magagunit sa hawak. Diba? Pero ano pag-abot sa life group, lakman masakyan, layok man. O tayo nga ni Bishop Early, agingon sa Bible, lakaw. Amen. Sa unang pagkatagain ni Lord kung sakyanan, masakaya man lagi po lakaw. Pero nasakyanan na ang dahilan, nalilit na makalakaw. Bato-bato sa langit. Go where the leader is going. Kung saan direksyon nga gadalon sa Dios pinaagi sa atong leader, sa atong pastor, pamaagi sa ato ang mga coaches. Muna na nato sundon. Hello. Ayaw na pangitag lahi nga vision. Nanay vision nga gihatag si Lord. Nanay pamaagi nga gihatag si Lord. Ayaw na pangitag lain. Sahay mag-life group. Nindot na ng life group. Pastor, pero parang mas ganahan din ko aning music ministry evangelism. Kung saan man ang music ministry evangelism, atong i-train ng ayo ang atong worship team para nga mahimo silang nindot kay manukab, nindot kay manganta. And then ato na yung maghimo nita murag concert diri sa church. And then pag mga mga tao kay ato invited na ang concert, ato na yung sangyawan maso. And then pagkaumanan ang magpabilin ana, ato i-disciple. Kung saan mo pag-disciple? Ambot lang maso. Basta i-disciple din nato.
ayaw na lagi paghintag lahi ng vision. Ang pamaagi sa pagtubo nato diri sa Blessed Hope Daminag is una pinaagi sa kabubuton sa Dios. Mahimo tang importante sa ato ang lugar. Mubita na nag-appeal ta, gatabang ka sa barangay, nakipart-partner ka sa RSTU, nakipart-partner ta. We are trying to be relevant sa community. And then, mahimo tang part sa life groups. Muna ang pamagi. Ayaw na paghintag lahi ng vision. Go where the leader is going. Niadto si Moses sa bungtod, wala niadto si Hor sa dagat. Hello? Hello? Gusto ta mo serve, pariha ka Hor. Gusto ta mahimong kabahin sa kadaugan. Ayaw paglain o bangag sa inyong leader. Hello? Kaduha under ana. Di ba? Don't find another vision. Okay man lang. Ang uban, diligid sila. Wala nasa rin na vision. Pero na may ikaduha. Please, ayaw, don't destroy the vision. Because kung man yung reality, ang uban sa ato, dili na ganitag na support, dauton pa nato. Kung life group, huwag yapoy bulos kayo. Di magyapon ka tubo. Pag magyapoy ko, apil lang yapon ko na tungod kayo. Nakaingon naman ko kay pastor, pero hindi yapon. Retreat, adik ko na. SLI, adik ko na. Then, manabigay ka dito nga, paano siya? Pinanina na. Di mo na pina-effective. Umiyak mo muna usap sa life group. Kung di na lang ka makasupport, ayaw na lang bugbubaa. Ayaw na pandaot. No? There was even a pastor na nagamit sa life group. No? Medyo ko nasakitan because this pastor, naamagod siya yung mga group there, nag-blessed hope siya, na naka-report sa ako nga nag-ingon siya nga dili kay effective ang life group. Dili effective ang life group sa ila. So, iya kong ipang discourage ang kaning mga kailan niya, na kailan ako, pastor, nga naa sa life group. So, pero ako itong ipalabay, pag ikaduha nga na yung pastor nga nag-report sa ako nga nagsulti siya na o mag-investiga ko. So, istorya na ako ikatulong na pastor, nagsulti sa ako, naka-mention siya na because of that, wala ko mahimo. If gusto na ako siya protektahan, kaya akong isulti ka, bishop. Kasi bishop na may babaw sa ako. So, napatawag ko mga pastor, and then, after ito, by God's grace, may admit man ko siya. Tinuod niya ako na nasulti. And then, I said sorry sa ako. But after ito nag-sorry, nag-istorya mo ba? I asked him, how can you say na dili effective ang life group sa imo? Wala ka makahanag 1 year pag-implement sa life group. Sa di mo ba, pastor, kay kinani, gibiyakan na nako, kay kuan, nanay. No. Wala ka naman nakita during mentorings. Wala ka nakita during mga trainings. Bringing life, wala man ka. Wala kayo mga coaches, wala kayo members. Retreats na ko, wala man ka. Wala yung mga tao. Pag-abot sa mga trainings na to, wala gapon ka, wala yung mga tao. And then you will tell us, kung di mo sultian ang uban nga, dili effective ang life group. Effective na sa amo. Migro man pinaagi sa life group. Nga na imong daoton. And then, ibawaan din nato nga. Ang reason di ayun is not about the life group per se, pero naa siya yung mga pagmahay sa church. Naa siya yung mga pagmahay. So mo to, yaabin niya, dila siya. So ipasaylo lang yapon na to. But what I'm trying to say is this, na yung mga tao na dili na lang yung support, mandaot pa. Si Hor dili inana. Ayaw na pandauta ang mga coach. Hello? Kung wala ka na imong coach, tungkol kay dili ka gusto mag-coach or dili pa ka ga-undergo sa training sa pagka-coach, ayaw pandaot ang mga nahimong coach. Hello? Amen. Sakit na akong ginasulti? Wala pa ako nagpasakit ha? Wala pa. Nagsulti lang ko. Ayaw dauta ang kaning uban nga paningkamot na mahimong coach.
Kita nga walay disiplina, dili makahatag sa atong time for training. Kay mas ganahan na itong maglaag-laag. Kita mo'y kusog mo ingon nga ako na sila, di ba na sila agayan? Ana sila kung ano na, makasala ang magyapon na. Kinsa day sa ato, hindi makasala. Kinsa day sa ato, perfecto. Go where the leader is going. Kung unsay decision sa Dios pinaagi sa inyong leader, support it. Amen. Don't discourage others from following the vision and the direction. Hello? Ayaw na pang discourage. So, kaya ato kung discourage yun ng uban, ayaw na pag-apil-apil anak na, maurag yapon. Ayaw pag-apil ng intercessory, ano man, ay na, din ha, ibawan mo mga sikreto. Kasi may nagpugos sa iyo mga magsulti sa iyong sikreto. Ikaw may nag-decide na ako nila paampo. Di ba ibawan din nila? Hello? Wala na rin na sila ganahan. Don't discourage people from doing unsa ang naa sa vision. Because di man din paminaw, tanaw matatanan diri sa ako, tanan mata diri sa ako. Kung kanang kabuhaton sa inyong leader o sa simbahan, dili na iya sa Dios. Dili ka mo support, na kay makuha wala. Wala magyapon. Di makamadanto just because wala ka ni support. Pero paminaw, kung ang gabuhaton sa imong leader, o sa imong simbahan, o sa imong ministry head, maunay plano sa Dios that ikaw ang libabag, igsoon, congrats sa imo, gikontra nimo ang Dios. The moment na ikaw na may desisyon, na imo nang pugnan, imo nang dakoton, ang Dios na imong gikontra. Kay iya nang gusto, kung ba atong gabuhaton? Kay siya mo'y gusto, anak. Ayaw sugot, igsoon, ngayon pa ni Pastor Christian, ayaw sugot na ikaw may gamiton siyawa. Ganahan ta gamiton sa Diyos, magpagamit ko ta siyawa. Again, please, go where the leader is going. Amen? Hindi sila ganahan, no? Amen! Amen! Number 2, how to serve like poor. Say, hindi mo din poor. In verse 11 and 12, whenever Moses held up his hand, Israel prevailed. And whenever he lowered his hand, Amalek prevailed. But, verse 12, Moses' hands grew weary. Ikapoy ang kamot ni Moses. So they took a stone and put it under him, and he sat on it. Ipalingkod nila si Moses. And while si Aaron sa pikas, si Hur sa pikas, ilang ihawiran ang iyang kamot o ilang iisa. Now, na-record sa adlaw. asa nga part sa Bible makita nimo nga gisugo sila ni Moses? Tanawa ganina. Naabay ang aningon si Moses. Bato. Hawirin ko ninyo. Wala. Ang gino sa Bible, nakita nila. O may gisulti si Moses, ang gihimo na ni Moses, gitindog siya dito, gipataas niya ang tungkod. And nabantayan nila, na samtang ang kamot ni Moses o ang tungkod sa Diyos na isa sa taas, gadaog silang Joshua. Pero pag mabantay po nila, pag maubos ang kamot ni Moses, gakapilti silang Joshua. So sa ilang gibuhat, ay di pwede kung ang rason dahil nga mudaog tayo kung ang kamot ni Moses maisa, pali ato ni isa. And that's what they did. And ingon sa Bible, nidaog silang Joshua kumudana. The second point is this. If we want to serve like poor, then we need to support what you see God is doing. Nisuporta sila sa unsa ilang nakita nga gahimuon sa Dios. Pagkakita nila nga gadaog ang Israel basta nakaisa ang kamot o katungtungkod sa Dios, ang kamot ni Moses o katungkod sa Dios. Then ilang gisuportaan because ilang nakita.
Suon. Unsa nga activity sa church, unsa nga ministry sa church, ang nakita nimo nga gapamuhat ang Dios. Supportive. Suportahin. Kung bakante ka, apil. Ayaw sugod nga wa kay labor. Ayaw sugod nga diri sa church, mahimo kang ano yung palagi nila, consumer lang. Say consumer. Daw Pero ito, na may mas social pamaaging na pag-istoryaan no? Pero mas pilion na ako ang dili social. Okay na sa inyo? Ayaw sugod. Nga ang imong trabaho, ang bag diri simbahan, tigkaon ra ka. Tingnan dito na. Forgive me, but I will have to be honest with you. Kung miandi ka diri simbahan, and then pag simba, kinsa gani sa inyo diri nga kabalo mo kinsa nang limpyo sa inyong mga bangko karon? Kabalo ba mo kinsa nang limpyo? Tindog rin. Kabalo ba mo kung kinsay nagpreparar sa ato ang simbahan ng limpyo diri gahapon? Wala ko kabalo na pastor kung kilabot na pastor. Ang ako lang is imong palagi member ka sa 4Ps. Dili ka rin 4Ps sa gobyerno ha. Kato, pag-abot sa simba, pungko, paminaw, pasinaw, pauli. 4Ps na, 4Ps. Pungko, pag-abot din mo simbahan, lingkod na din ka. Paminaw, minaw kas mensahe. Pasinaw, say pasinaw, siniyok nito. Ting panabi ba? Kapitong mensahe ba? Gahasinaw na imong bangko. Sini mo liyok nito. Pasinaw. And then, humanda yun, pauli. Next Sunday na po. In other words, ang hirap ka diri. Kaya unsa gani ang ganing pulong sa Dios? Muna'y pagkaon sa atong espiritu ug kalag ng pag-anhin mo diri sa imong himo. Mikaon ka. So kung mura na imong gihimo, niya nila ka para maminaw sa mensahe igsoon. Kung sa atong gihimo simbahan, tigkaon ba ka? Consumer. If you see na naay gahimuon ang Dios pinaagi sa simbahan, if you see na naay ang plano nga himuon, ano na ibang ka mo appeal? Why do you not give yourself to that? Naka sa life group. That's good. Pag-abot sa life group, kung sa'yo mong gihimo, minaw gyapon. Kaot sa snack sa giandam sa coach. Ikaon na gyapon ta. Until when na ang atong mindset inana? Until when nga ma-change ba? Ito bitawang gihisgutan gahapon, change in? So itong gihisgutan dito sa MDC? There should be a change sa atong perception. There should be a change sa atong mind. Hindi, focus sa term. Ganahan ko sa term nga gigamit. Katulad ang example nga, mura tayong nag-change lang og sunglass. What's up? Mula gini. Thank you. Grabe. Shift in. Ako man ang sunglass. Kung sa'y color sa mga sunglass mo, yung makita. Dili shift sa trabaho. Dili. Blue yung sunglass. There should be a shift in paradigm. Unsa man ang paradigm? Unsa imo nakita, mo dahil mo change sa unsa imong huna-huna. Sumpay ng paradigm o perspective. So when you talk about shift, kanus aman mo hitabo na mosunod ang life group ang atong mindset dili na bitaw na. Andi ko diri maminaw ko kaon. Ano sa ba ang sunod nga mo change bitaw siya gikan ana, mo change siya sa wato kong life group pero this time dapat na ako'y madala para duhan ang imong kaon. Until ano sa man? Pero saan na ma-change? Until na ma-change, kung ma-change na nimo, maabot na ka sa punto nga mayon ka na, pwede man din kung makadala o mukaunay o. Kasi maabot na po ng panahon nga pwede na nga, di na lang ako ang mukaon, ako na po'y magluto o mupakaon.
It needs a shift in the perception nato. Shift in paradigm. We need to support what God is doing. Kasi kayo mo ni Lord sa ato, pamuhat siya pinagi sa life groups. Panuman mo sa inyong life group. Luoy na kayo yung mga coach ba? Nangagluto na. Musta naman, pas? Daga na kayo mga nangadaot pagkaon, pas. Nabulahan na among iro. Nga naman. Sila na may tigkaon, wala man kami tunga. Support what God is doing in your church. Support what God is doing in your family right now. Ang imong membro sa pamilya, ganahan kayo mo simba. Ganahan mo apelong life group. Ayaw yung mo ang galingon niya, ikaw ang bagag. Hello. Si tag-ampo nga, ang atong mga bana, atong mga asawa, atong mga anak, maka-apel sila sa church, maka-simpa. Manangit sila nga mag-invite ko ni Bro, mag-apel og life ko. Ay kong ilara. Kapalo ko asa kapaingon. O ba ni, inapot dito sa life group? Support what God is doing. Don't be the reason why your family member or your friend or your close relative will not be able to come to church. Ayaw sugod nga ikaw ang rason. E nga di man siya mana, tungod kay, di man kaga-suporta. Di man kaga-suporta. Pag basketball, diba? Salamat na po, makanis sila Coach Yumi, supportive kayo. Pag basketball, limukmuk, support. Pero pag-abot sa iyahang ministry, supportive yapon. Diba? Dili na pag-abot sa ministry, yun dahil mo nga, anang ministry na, nakagila for me. Anang pagsimba, pag-life group, narana for me. Unahan na tiniin mo pag-basketball, na mo ang pag-tuwad. Salamatan na dilig na inana. Support your people nga makasimba sila. Support them to join. Kaya gamuhaton si Lord. Ayaw sugot niya, ikaw may babag. Tingnan yung babag. Tingnan ko pag mahimo na kong babag. Okay? Number 3. How to do the ministry or how to serve like poor. So number 1, go where the leader is going. Number 2, support what you see God is doing. And number 3, in verse 12, nasa verse 12, but Moses' hands grew weary. Nakita nila nagikapoy na ang kamot ni Moses. So they took a stone and have him and put it under him, and he sat on it. Pwede ba ito nga, ilan na lang gihawiran ang kamot ni Moses? Pwede na ba? Pwede. Kung buto yun, pwede na ba ito? Magtinduga si Moses, ikapoy na siya. Sabi o, tingnan na niya sikreto. Aling Godson, ato ning hawiran ang kamot ni Pastor Piscan. Pwede, kaming tulo magtinduga. Patod sa ilang limo. Pagkakita nila na ikapoy na si Moses, nagkuha sila, dapok nga bato, ibutang nila ilalong ni Moses and ipalingkod siya. Sometimes in the ministry, we are so focused on say, dapat buhaton, we forget to care for people. Malimot na tabang, kanang tao nga imong giatiman, kanang tao nga imong gina-challenge nga mag-uban sa imo sa ministry, napo na mga magbatik. Napo na mga sigiya nga struggles nga kaagian. Nabo na sila yung mga problema sa ilang mga panimalay nga wala gisulti sa imo. Mabita na ako careful kay ko. When someone will say, Pastor, dili ko makaadto kay inani. Ang training nako sa life group, to be honest with you, ang training sa amo sa una, mo giningon ni Bishop. Paminawa siya, pero ayaw dawata ang rason. Muna yung training nako. Pamingin ka sa ako nga, Pas, dili ko ka-appeal karon kay kuan manggol, inani, may nga kung mauba, training naman, mauba, pero makatrabaho ka uma sa Monday, makatrabaho ka pas kay
Kailangan mo trabaho. Kung trabaho ka sa Monday, nga di pa ka mo simbag Sunday. Muna training na ako. But when I read this, pag-devotion na ako, sometimes it's good that you are right. But you also have to consider na dapat na ipagbati sila. Dapat sila ipagbati. Pwede man nga sakto ka. Pwede din nga sakto ka. And kabalo ko nga sakto ka. But kung si Hur, nakita nila kikapoy si Moses, ilang ipapahulay. Sa panahon nga si Elisha, gigutom. No? Si Elijah. Sa panahon nga si Elijah, gilakag na ni Jezebel. No? Sa panahon na gilakag na siya ni Jezebel, hadlok na siya, na-depress na siya. Kasi mo ni Lord, hignan ba niya, ikaw Diyos! Bangon! Ay pagluya-luya niya! Hignan ba siya sa ginawa na? Wala. Sige mo ni Lord. Siya nga, pagpuyo dito sa kere, dito, tulog. Tulog, kaon. Tulog na po. Elisha, tulog, kaon. Tulog na po. Bangon, kaon na po. Ang tambal ni Lord sa depression, dili pray-over. Hello. Kapon na depressed lugar si Patrick. Mingon lugar din si Coach Ralph. Pas si Patrick na depressed. So ang tama ni, at tuwi din to. Pagkauman, pag-fasting mo na. Ang puwi na yun. Pahawa ang espiritu sa depression, ha? Pahawa. Kaya pag makawala na, i-cast out yun. Hindi padawat si Patrick Utro sa Ginoo. Dabi pa, kung wala pag hindi nawala yung depression, ayaw puno. Di man ako yun ni Jesus. Pagka-depress ni Elisha, ipatulog niya. Ipakaon niya. Ang tambal din sa depression, tulog. Kaon. Dili din na siya makapila sa buong bersikulo. Ako na-memorize. Ingon si Lord, I can do all things through Christ. So dapat kayan mo. Sige. Kaya ganas Pastor Christian, basketballista ka gina. Taas gina. Pero kung tuwa ka adlaw na away tulog, bisan pag-ignon mo nga pag-drums dito Pastor Christian, you can do all things through Christ. Hindi na magkadima mo. Nga naman. Katulog gina. Nga naman, na-ay limitations ang tao. And in the same way with our ministries, na-ay limitations. Kumita lang sa ato sa una, dagan na kahit ang activity sa church, di ba? Pas, kaya na tuloy, kaya inani. Ako mismo gayon, ayaw sa. Pwede ba yun nga lahiyon akong adlaw ang SLI? Pwede yun. Pero akong ganoon ako na, kung wala ako daan sa Wednesday, kaya nakakay mentoring. Saturday, practices of ministry. Sunday, simba. Lahiyon pag akong adlaw ang SLI, duha ka po. That means, at least upat ka adlaw, wala akong balay na simbahan. So, muna yun ako na. I care about, hindi po mo masupraan. So, kung ako gani, ka-care ko sa inyo, how much mo sa inyo mga membro? Sa inyo ang mga life group, ka-care ko. Hello. Kasi pag may ingon nga, Coach, di ko kaanha, tarawan, di mo rin sa life group na, tanawa lagi o tanawa. Gahi ulo, gahi ginigulo, hindi na naman. Pero ulo na ko ng laban, at tumiyagit iyan ng laban. Sa mga stomachs na, ang rason na lang ginani, na di pa ako ng life group, mawa na gamit, disminorya na lang yun. Diba? Ano man? Binusahay, we want to do the ministry, pero nagkakawala na ang care, compassion, kindness. Nagkakawala na. So, in the life of poor, dapat na ay care. Amen. Sometimes, while serving God, we are so focused on the task, on the job. Nga wala ta nag-care kung saan ay gibati, na kung saan ang atong mga kauban.
Usahay natin mga kauban sa church, kauban sa ministry, kauban sa life group who fall into sin, makasala. Kung sa'yo mag-ihimo? Sa'yo mag-ihimo? Gilibak ginamog ayo pastor, oy, amog yung himog yung sumsuman dito. Or atong bisitahan, atong kamustahan, atong i-follow up, atong tabangan, atong giyahan para dili siya mahulog ito. Hello? Saya bisita ta tuod, ingon mo po dito, ingon, ikaw mong kahit mong ulubon, luoy na gani kayong tao, ikaw sa langit to mo kay. Sakit na kisaya, ako lang nagisala, abaro naman ko, sa langit mo. Abalo ka na, sa langit mo. Balik-balik ka na. I'm not saying ato sa inyo, hindi matuloy mo sala mo tuloy mo, no, dili na ako pasawod. What I'm trying to say is dapat naata to help them. Ang discipline sa church, ako naglaroon. Church discipline is designed for restoration. Ang disiplina sa simbahan is designed for restoration. Dili siya para nga expulsion. Wala kang disiplina, wala kang gibadlong para mawala ka sa church. Gusto sa Diyos na i-restore ka balik sa unsay mo ang pagpangalagan sa una. Muna purpose sa disiplina. Muna mabadlungan ka. Hello? Don't forget to care for others. Pag matintal na ka, no, naman as Pastor Efra, naghimo siya dali og testimony. Nangyabot ang punto sa una nga, hapit na, nag-share sa iya, then gusto na siya magkinapayas kay, kami amo na lang nahimo. Sila magsugod pa. Gusto na kayo siya moingon, pero kabalugid siya yung isa to. So the only way para nadili siya makabuhat sa digmao, nihawa siya, biyaan niya to yung istorya. Kaya kabalugid siya, kung magpabilin pa siya dito, mugawas na yun, at di mugawas, di angay mugawas. Sa ato mga igsoon, na may mga butang na dapat ato isulti sa ato mga igsoon, pero na may uban, hindi mo kinahangat isulti diha tayo. Ako na ginambadlungon, kung hindi pa na mako ang panahon. Like for example, namatyan ang imong kauban sa life group, diatuan mo dito, Maring, hala, nilakaw na gida si Maring, una na gida, ay, yung Maring, uy, dami mo alam ko sa tulong sa may tamo sa ano ka ron. Lagi Maring, uy, gigi ko sa imo, sorry kayo, pero ang utang mo ba? Sakto ba siya? Na imong isulti anak ang panahon? Hindi. Pero it doesn't mean na absuelto na siya. Muabot ang panahon, imo rin po tiglon. Pero dili sa karon. Kaya naa siya sa sitwasyon na dili nato, dili tiaw. Saya itong life group member, luoy na kayo, ang tuon magiging mo dito. Kung naminaw lang ka sa ako, magiging mo. Ayaw sa Care. Okay lang ka. Coach, sorry kayo coach. Sa'yo ko kayo. Huwag ko naminaw sa imo. Sige lang. Bangon. Sunod na ako kung bagay. Karoon na. Bangon. Care for others. Amen. In doing the ministry, dili dapat i-sacrifice ang guma para lang mabuhat sa dapat ng buhay. God is love. Dapat ang guma na agaw. Care. Amen. And last, ako nakuhaan in verse 12 to 13. Basahan na ito. Versikulo 12 na ito sa 13. But Moses' hands grew weary, and so they took a stone and put it under him and sat on it. While Aaron and Hur held up his hands, one on one side, the other on the other side. So his hands were steady until the going down of the sun. And Joshua overwhelmed Amalek and his people with the sword. Ang kamot ni Moses na himong steady until when? Until the sun went down. And then ang verse after ana means bidaog na silang Joshua kontra sa Amalek. The fourth way on how to serve like Hur is
Don't give up in the middle of the battle. Wala ni undang si Joshua sa sighawid sa kamot ni Moses. Kapoy ba ang maghawid? Kapoy. Kapoy ba nga magsuporta? Kapoy. Pero yun sa Bible, wala siya miundang. Ang kamot ni Moses was steady until the sun went down. Nagira sila, buntag pa. Si Moses gikapoy na, dili sayon nga magtindugat ni mga daw. Pero si Hor, wala miundang, hantod bidaog sila. Iksoon na kayo ginapray, na ako'y kapangayoon sa Diyos. Na yung mga tao na gusto na ito madala kay Lord. Don't give up sa ila until you see the victory happen. Si Hor, wala miundang. Until bidaog silang Joshua, wala siya miundang. Kasi mo gusto ko. Kasi mo kapangayoon kay Lord. Kinsa ang mga tao ang gusto ni mo madala sa Diyos? Para sa akong ginapray ang akong pamilya, akong mama, akong papa, akong mga igsuon. Pero isa naman kamulan pa, so hindi apod sila dire. Mo give up na lang to. Kinsa na kayo pamilyar sa Bible kang Prophet Jeremiah? Okay. Kinsa na kabasa sa Bible sa Book of Jeremiah? Okay. Kabalo ba mo nga it is written in a span of 40 years at Jeremiah? Si Jeremiah nahimong propeta for 40 years. During the capture of Israel to Babylon, na-exile sila. But kabalo ba mo na for 40 years, nagsigig ampo, nagsigig propesya, nagsigig badlong si Jeremiah, kanang Jeremiah Lamentations, iya man na. But do you know that after 40 years, walang gyapon gibalik ang Israel kadto sa Dios? 70 years. Namatay na lang si Jeremiah, wa gyud gibalik ang Israel sa Dios. 40 years si Jeremiah, even to his last breath, mo na iyang gihimo. Pero in his life, wala niya nakita na mubalik ang Israel kadto sa Dios. But kung imong tanawon in the long run, after pila ka years, gi-quote siya sa pagbibalik na ang mga Israel ngadto sa Dios, ilang gipang-quote ang ipagsulti ni Jeremiah. In other words, ang ipangsulti ni Jeremiah wala na sayang. Namatay lang siya, pero nagamit pagyapon niyang ipangsulti. Igsoon pwede nga dili pa nimo makita diretso karon ang resulta sa imong mga pag-ampo. But if you don't give up, i-honor na kayo. I-honor na kayo. Don't give up in the middle of the battle. Si Hor wala ni undang kung hindi gikapoy na siya. Kung muna imong pangutanan bitaw mga coach dire sa Dabilag, bisan asa nga coaches sa atong Blessed Hope. Sure ko ang mga coaches, ang permi gina nila magawa sa ilang baba, gawa sa praise God, glory to God, thank you Jesus. Ang number 4 na anak, gikapoy na ko. Ano pinaka-common? Bed. Yes, kapoy. Imagine na kayo mo kaugalingon. Alam, ikaw, dili ka coach karon, dili pa ka coach. Imagine na mo kaugalingon. Be? Kung ako magka-membro, parihan ako. Kalapad kita sa ulo ba? Kalapad kita na sa ulo. Pero yung coach dapat yapon, nagpabilin. Wala kanya gigim up. Wala ka gigim up sa yung coach. Walang naapakakarga, wala kanya gigim up. Wala ni undang si Hor, kung hindi gikapoy siya. Ni undang lang si Hor, pagkakita niya, nadaog na. Don't stop doing what God is calling you to do because hikapoy ka. Stop when you see the victory has been won. Ngunit istoryahan ganyan ni Pastor John sa Amua. Nag-share siya, excited na siya sa next year because next year is the 40th year of the Blessed Hope Church. Ngayon siya, kami mga nagsugod yun sa church, sure daw siya. Siya natagay kayo, grabe ka sa lipay, mga ba, maghilak na. Tungkol, grabe ka ng kalipay. Nga naman, because na sila pagsugod eh. Kabalo sila unsay feeling sa katunggal lisod pa ang simbahan,
naa sila dito, nitabang sila, hangtod nga gikan sa mga pabadlong karon nangahimong pastor, nangahimong mga unsa mga tawag ni Lord sa ila. Muna manghilak ang mga katong mga nauna bitaw sa church, usually sa Thanksgiving, dahil kahalo ka nga dili piaw ang naagian, ang uban nga panghilak ng Thanksgiving. Pero katong bitaw mga kapanimba lang, wala gamit og life group, wala ga serve sa ministry, wala lang ang nila ka tungod kay na-invite ka as isa ka bulan, dalawa ka sa kabulan. Dili kayo mo mabati ang same excitement sa katong mga nagsugod yun. Katong nagpugas yun. Katong naghago yun. Di kayo mo mabati. Mo tong ganina pag-share ni Pastor Jan na katong mga karaan ganahan tayo. Katong mga bago lang nakaabot sa church, amo ba anniversary dali ay? Oh, nindot siguro ka ng anniversary ba? Pero katong mga karaan gatan. Mura bitaw mga tigulang. Dali ka man tigulang nakabantay mo mulingko din mo tanaw lang kali sa panganod. Wala gitanaw. Compassion ko. Nag-reminisce lang din. Grabe no? 40 years. Gihatag na to para sa Ginoo. Ikaw, kasi gihatag para sa Ginoo. Don't give up because ikapoy ka. Give up kay nidaog na ta sa awa. So on, don't let your alibis, isa rin alibay gani, rason nimo to turn into a reason nga ang imong mga kauban or imong mga membro sa pamilya di sila tawas. Kapag mo si alibay gani kita paingon ba? Imong mama, imo na tong gisiran na. Lahi ko kayo na. Imong papa, hindi siya ni Kristo ko. Catholic faith defender, Knights of Columbus to. Di ba ikaw ang dahil mo sa rason? That's your alibi. Ano, hindi mo siya sharean. Imo angkol, imo igagaw, hindi mo sharean. Imo igsuod. Di ka na maminaw kay dato ka na. Ako, kana, di ka na maminaw kay feeling niya. Hilabot ko sa iya. Ikaw may gahimo sa alibay. Ikaw ang gahimo sa rason. Ito nakatad ko sa NBC kahapon, nakita niyo itong testimony at itong engineer, ito na CCF na engineer. Di ba? Wala siya training. Gikan pa ko sa Iglesia ni Cristo. Iko lang siya gisyaran. For spiritual laws. Pagdawat niya kang Jesus, o siyang gihimo, pagkagabiin, gisyaran niya ang iyang asawa. Pagkaumpa, pamahaw, gisyaran nila ilang mga anak. Pagkasunod ng mga adlaw, giadsuan, gituyo niya, nasiran niya ang iyahang ugangan. Gispend niya ang pila ka months niya. Intentional na pag-share sa gospel. Kasi labot ko, imo kong i-reject o dili. I will share the gospel. I will bring this to you. Kung siya nakita, tingnan siya in the span of, pila tayo ngayon? 3 months? In the span of 3 months, nakashare. Siya lang may labot niyang pamilya. Siya lang. Nakashare na din siya ang sobra 300 katao in the span of 3 months. Nga naman. Nakabay trading? Wala. Magsa na sa iya? Yung heart. Willing ko. Ang yan na-realize is this. Pag ako kang sharean sa gospel and i-reject ni mo, so may nawala sa ako. So hay magkita, ang problema nga hindi mo share, nga hindi mo invite, nga hindi mo maningkamot, is because ang feeling nato pag i-reject nila na maulawan ta, maulaw ta, may nawala sa imo. Pero pag imo na hindi mo sila sharean, na-imperno sila, dato kaya nawala sa akin. Membro ko ng pamilya. Membro ko ng family. Don't let your alibis kill the chance of salvation of your members of your family. Don't let your alibis kill their chances. Kill your alibis. Patya ang iyong alibay. Kasi rason. Kaya maulaw ko. Ano naman di ay? Diba dahil kitang alibay? Like for example, nga hindi makamo-share sa inyong mga
kauban sa trabaho. Ano yung mo share sa imuhang pamilya? Kasi rason, busy mga God. Walay panahon. Walay panahon mo share sa gospel, pero may panahon mag-basketball. Hello. Kasi kaluhangan, sikat kayo nga rason. Mura bitang legitimate. Pas, dili mo kung makashare kay, di mo kabaloon saon. Diba? Murag tinuod, murag true. Instead na maingon ka, nga di mo kabaloon saon, why not allow yourself, submit yourself, pas, i-train ko kung saon. Alibay raman na. Pag maingon ka nga, di mo kabaloon saon. Pila na kabulan ang nilabay. Ano ka nag-share? Di ako kabaloon saon. Ano ang ka nagpa-train within those months? Kung tinuod di ka na gusto mo share. In other words, alibay lagi na. And in the sight of God, ang imong alibay, sunog na. Don't let your alibis kill their chances of salvation. Kill your alibis. Kaya as long as napa ng alibay niyo, dili ka magbuhat sa sugo ni Lord. Patyan na. Patyan ang imong gamiton ng alibay to me. Dumdum pa ko. Ako lang i-share nung kani si Presi, kani siya. Isang ginis ako mga paborito tayo diri. Friends kay ni Hani. I could still remember, maybe 2 years back, 2 to 3 years, naman na siya tindahan. And then, pamungutan ako, friends, wala lagi ka hapuan. Ang tindahan, mga good. Ako lagi pasagda na, okay. Sige lang. Pero may nga na po din ko nga, asa si Kuan? Ay, boss, may mabiling sa balay. Malima ba yung kuha ng arason? Palit kang iro para magbantay sa balay, pero di ka tao, kagantayan ng iro. Sa'yo makakatawa ko anak ba? Di ba? But, abala mo siya ako nabantayan. Nabantayan ako for the past few months, wala ko ka-mention sa iya. Nabantayan ako. Ano nga ba na si tindahan? Pero, pag Sunday, simba, kung walay duty si Harold, kumpleto na sila. Si Hart, si Harold, si Tracy, si Annie, si Chan-Chan. Pala. Ano man? Kung atong panahon sa una, nga dili pa na niya masira ang iyang tindahan ba sa Domingo, kung ni-give up po ato. Do you think makita na ko sila kompletong animpa? Handog yung niabot sa punto, mas una-una sir ni Presi, kapo yung maning sita gamit aning na alibay. Unahon na itong Ginoo. Eh, gano'n, tibok family na, the church. No? Kill your alibis. Pakyan na yung alibay. Hindi mo yung kabalo ang sound, hindi ka magkatudlo. Maulaw mo ito. Maulaw. Pag-abot makakawin yung video siya. Hindi mo lagi maulaw. Wala na sila eh. Pero yun. Patudlo. Amen. Kaya kung di gini mo patyon yung alibay, ang imong alibay ang mupatay sa tsansa nga maluwas ang imong membros pamilya. Maluwas ang imong amigo. Maluwas ang imong sinino. Kill your alibis. In conclusion, as I will close, ningon ko sa inyo nga si Hur, gamay rin kayo. Sidekick siya. And then kung si Hur, hindi mong salihan lang, mura gini giisgutan sa iya. But there is another part in Scripture wherein na-mention yapon si Hur, wag yapon sa istorya. Wag yapon sa istorya. Kung imong basahon, ang other area na na-mention yapon si Hur, kadang sa Exodus 24, verse 14. Nagignan ni Moses ang mga elders of the Israel. Pagmulat dire, kay musaka ko dito sa bukid. Waon ako ang word ni Lord. Itong 10 commandments pa. Waon ako.
Pagulat mo dire, naa si Aaron o naa si Hur. Kung naa mo yung mga problema, dool sa ila. In other words, iyang kitagana si Aaron o si Hur nga mo'y mahimong deputy leaders niya. Mura na ang i-mention niya, huwag yun ang i-mention na yun. Kung sige, pang istorya pa ni Hur. Kaya nisaka na din si Moses sa bukid. But if you follow that story, may buhanin mo nga ang ending ana, pagbalik ni Moses gikan sa presensya sa Diyos. Pagbalik niya sa camp, kung siya nakita, nagsimba sila o? Diyos. Diyos. Kung saan nga Diyos? Baka. Kinsay naghimo sa baka? Taga-Israel. Si? Aaron. Si Aaron ang naghimo. Pero nga wala na ma-mention si Hur. Bantay mo, anak? Naka-question mo, anak? Silang duha ang giset nga leaders, pero si Aaron ra ang na-mention, wala nag-mention si Hur. And that is the last time nag-mention si Hur. Siko pamutana, until nakamulong mo ko anong devotional, nag-search ko sa Talmud. Saan ang Talmud? Ang Israel manggod, ang kuana na sila tulong ka Holy Scriptures. First is the Torah. Saan ang Torah? The 5 books. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Ang second, ang most holy book nila kanang gitawag Tanakh. Tanakh, muna siya kanang gikan sa Joshua, Judges, mga propeta. Muna ang Torah and Tanakh. Ang ikatulo is the Talmud. Kung saan man yung Talmud? History and traditions na nila. Muna ang ilang kapag hisgutan. And according to the Talmud or the history sa Israel, nganong wala na di ay si Hur during that time is because pag ang katong mga tao niingon na sila kang Aaron, kang Hur nga maghimo ta og Dios gamit sa baka, maghimo ta gamit aning bulawan, maghimo ta. Hur was the one na nipugong sa ila. Si Aaron, sa kahadlok ni Aaron, kaya silang ibuhat, ipatay nila si Hur. Namatay si Hur because he tried to stop Israel from sinning. Muna si Aaron, naghimo yun sa baka, kaya nahadlok siya, ipatay niya si Hur. Muna after wala siya gihisgutan. But kinsa rin na si Hur? Ngano sige siya dikit-dikit kang Moses? Because Hur is Miriam's husband. Si Hur, according to biblical tradition, is ang bana sa tigsoon ni Moses. Brother-in-law dito niya. Naaday brother-in-law si Moses na grabe ka-supportive sa iya. Nga bahala gusto ay makita ko, mituman si Ugma sa Diyos. Na ba siya? Ihimo ba siyang leader sa Israel? Nahimo ba siyang parang elder? Wala. Wala siya titulo. Pero kaibilin ni Moses sa iya at katawhan. Why? Because si Hur wala galakag sa titulo. Wala siya galakag sa posisyon. Ang iyang gilakag, matuman sa gusto sa Diyos. Sa aning kasimbahan, we need more Hurs. Kailangan dagdagan ng mga Hur. Katong wala bitaw galakag sa posisyon. Mga servant nga galakag sa obedience, dili sa observation. Saan ang observation? Kaya kung gusto nila makita sila, mo-serve pero gusto makita. Pareha ng mga vlogger, bitaw nga manghatag dahil dapat na ay video. Para makita nga ng hatag sila. We need servants who are after obedience. Gusto mo tuman sa sugo sa Diyos, dili gusto lang makita. Kinahanglan ta og mga partner who are after completion, not competition. Kinahanglan ta mga partner ng mga coach
nga ang atong tinguha makita ang goal. 5,000 makita nato ang goal. Muna nasa atong heart, nasa atong mind, dili competition. Dili ka karon nga kay ma-coach lang gid ko, ma-coach lang ko labuan gid ako ng imuhang grupo ba? Competition na. Kaya namin magtudlok ka sa imong live group nga may ganin kita ba? Lahi ganin kita mga sa katong gamiton ng ngalan. Kita mga Joseph, lahi kita. Kaya ko ba magtanawa rin? Mana sila klaro kita, lahi kita. Competition. Wala nagalakag anang kompetisyon. Ang ato is makumpleto dun sa plano sa Diyos. Muna akong ikinahanglan. We need laborers who are after pleasing God, not positions. Ano ba ang atong tinguha nga mahimuot kung malipay ang Diyos sa ato? Dili nga gusto ako someday mahimo kong elder anang church pa. Position imong galakanon. And kung muna imo din kung gusto igsuon position pasaylo ako. But dili gid ako naihatag sa imo. The moment makita na mo position imong galakanon. Dili gid ako naihatag sa imo. Ako man manubag sa Dios. Kasi giingon ni Bishop Tanchi gahapon, katong ipangutan na siya, if you could go back sa pagsugod nimo sa ministry, unsay butang na imong usabon sa imong pagdala. Siya giingon, simple na tayo. Kaya siya nga, kung mubalik man ko, I will change the way I appoint leaders. Kaya nga naman, kung usahay magul, magbutang tag leader, tungkol kay ani, abilidad, pero kay karakter. Kasi may tabo, ma-hydrocephalus. Balot si hydrocephalus? Dagkong ulo ba? Mandagkong ulo? Pag ang tao walay karakter, tagaan mo posisyon, mudagkong ulo. Pero ang tao na tagaan mo og karakter una, paghatag ni mo posisyon, malimaran pa kaana ba? Muserve lang ko. Di lang po alam posisyon. Nga naman, mahadlok. Pero pag tagaan mo posisyon, katong gusto lang posisyon, ay hipay kaya na. Gagangin na. Magpapangti ba na? But in the church, we need leaders who are after pleasing God. Ang atong galakagon na makipuot ng Diyos, dili nga naatay posisyon. Kaya kung mahitabo na sa ato, maparihan na kayo po, we will be part of the victory. Maimot ang kapahin sa kadaugan. Maybe someday, mahimo kang number one na leader. Ikaw ang leader someday. But for now, kung dili pa na imo, kaya naapay gibutang si Lord diha, ayaw ka uta, gibutang ni Lord. Ayaw ka uta, ang iyang giplastar. Serve lang, buhata lang sa ipabuhat ni Lord. And si Lord, ito sa Bible, promotion comes not from the east or from the west. It comes from God. I-promote lagi ka ni Lord. Pag makita niya mo, Amen? Father, we thank you sa iyong pulong, Ginoo, itong giyambo na ikaw nandito sa iyong mga katawhan. I know, Lord, na gusto na mo mga lagad sa imo. Pero sa ang yawa, mag-inject, mag-ahumhum, mag-abutang o mga thoughts na dili amo. Amen. Kaya sa akin, pagtuumi, na amo ni nga thoughts and amo ni sundo. But Lord, dili na mao. Ang among gusto, Lord, isa lang ang mahimaya, isa lang ang matuboy, isa lang ang malipay. Ikaw lang. Mga Ginoo sa karon, tandugan. Kung ikaw na igsoon nga while naminaw ka sa mensahe, nabati niyo ba na, Lord? Pero ako galing na, Lord. Ako lagi na.
Para niabot na sa punto sa ato karon nga gusto na akong posisyon or basig dili posisyon. Basig niabot na ka sa punto mga lagad lang ka tungod kay gibutan ka din ha. Wala na gid ang kalipay or siguro nakuha nga na ang kalipay. Or basig niabot ka sa punto nga nagtuo na ka nga mas may lafi ka kaysa leader na giset ni Lord ibabaw sa iyo. Pero sa pagpaminaw nimo sa mensahe karon ka Lord gusto ko na mabalik sa una Ginoo. Katong una nga pagpangalagad nako Ginoo. Katong way sagol nga politika, way sagol hugaw, way sagol kundi limpyo lang yun nga mo serve sa imo Ginoo. Kalipay nako ang mga lagad sa imo. Dili tungod kay na ko'y posisyon, dili tungod kay na imo kong coach, na imo kong Timothy, na imo kong member sa life group, kundi dili tungod na Lord, kay nakuha na ko nga imo kong ipakamatyan. And willing kong mubalik ana nga kasing-kasing. Kung ikaw na igsoon, ako kang i-challenge, ipataas mo kamot, and I will pray with you. Nga ang Diyos magatandog sa imong kasing-kasing. Nga kuhaon ang ganang mga humong sa kaaway. Dili ba na imo nga thoughts? Ayaw kaulaw, kung nisulod na si mga nauna, ayaw kaulaw. Hung-hung na sa kaaway. Ayaw dawata ang imo. Hung-hung na sa kaaway. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Lord, nakita niyo mga kaanak-anak. Nakita niyo ang ilang design. Na mga lagad sa imo, Ginoo. Nga walay sagol, Ginoo Diyos. Walay peke, Ginoo. Dili tungod sa posisyon, dili tungod sa mga pagdayo sa mga tao, kundi dili tungod sa imuhang dakong sakripisyo nga gihimo para kay Lord, tanduga ang kasing-kasing. Lord, tanggala ang kaning mga una-una nga dili imo. Tanggala ang galing mga pagbati na dili makahimaya kanimo. O Lord, walay laing trono nga among ituboy, walay laing trono nga among ginahimo, kundi lang among tinguha lamang imo lang yon. Ikaw lang ang mulingkod sa trono sa among kinabuhi. Walay laing Ginoo, way trono para sa ako, way trono para sa iya, kundi para lang sa imo. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Lord, mubalik ni sa pagpangalagad na puno sa kalipay, na puno sa pagdasig. Dili tungod kay naay mga gasunod lamang kanam, kundi dili tungod kay moni ang among pagbalik kanimo sa imong gihimo sa amon. Isip pasalamat Ginoo. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Tingnan kasi mong pulong, Lord God, that we pray that you restore to us the joy of our salvation. Daghan sa ako, Ginoo, na nalubong na Ginoo sa among mga plano, mga buluhaton sa simbahan, nalubong na sa among mga responsibilidad. Nalimot namin sa pag-enjoy Ginoo sa kaluwasan niya gihapon. Lord, salamat kayo. Nga kaning tanan nga among gihimo karon, pagsulod sa ministry, pag life group, pag coach, dili man itungod kay mga may laki namin, kundi dili tungod sa imong dakong grasya nga gihimo. Nga bisag dili niya ang ngayan Ginoo imong gipakamatyan. Nga bisag dili niya ang ngayan imong gihinluan o imong gipilit. Salamat kayo. Putong sa nagapataas sa ilang kamot, ikaw ang magabunong kanila karon Ginoo. Tanduga sila. Ibalik kalipay Ginoo. O Lord, to remove any thoughts ay pataas sila kaugali. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Praise God. Pumanata, bidawat sa mensahe.